Lucas 9. Isinugo ang 12. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo. At manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ang pagkabalisa ni Herodes. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang, ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5-50. Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, kayo po ang Kristo ng Diyos. Sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kaninuman. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap, itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni Numan. Ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin,
Nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at paggising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Pinagaling ang sinasaniban ng masamang espiritu. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, "Guro, nakikiusap ako sa inyo. Tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan nito. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ito, ngunit hindi nila magawa." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin ninyo rito ang iyong anak." Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa ama nito, at namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan, sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang pinakadakila. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Kakampi natin ang hindi laban sa atin." Sinabi ni Juan, "Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo." Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Pagsunod kay Jesus. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon,
Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.